It is a 7-day celebration after wheat and grapes harvested. Pagkatapos daw ng pag-aani, ito po ang sumusunod, yung Feast of the Tabernacle. So kinakailangan daw po muna mahintay yung pag-aani, tulad na nasabi natin kanina kung bakit tumagal ang journey nila, kasi nagtatanim pa pala sila at naghihintay na maani ang kanilang mga itinanim. At sabi rito, pagkatapos daw na magiik ang mga trigo, tama-tama yung pangalan ng church natin dito, grains, new wine, and oil. Pero alam naman natin yung oil, pagkatapos na pagka-ani ng mga olive, nagiging ginagawa rin oil, di ba? So, tama-tama po itong 7-day celebration ng ating church. At sabi po, whole household to celebrate, buong pamilya, kahit ng mga bisita ninyo, welcome. Alam niyo po, nung unang po namin dyan sa kabila, sa baba po natin, yung tent po natin dyan, bisita po kami ng kapatid ko at nakapagsalita rin po. Pero po hindi po pinahintulot ng Lord na lagi doon, no? Ito po, no? Di ba? Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, habang tayo daw po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon, sa kalooban niya, He will add it unto us. Di ba? Kung ano, yung pangako niya sa 6:33 ng Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that you needed shall be added unto you. Di ba? Pangako niya po yun. Tinutupad niya po yun. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pong pagsunod sa Panginoon dahil mayroon pong pagpapala sa likod po nito. The Israelites faced trials during the Exodus due to their lack of faith and constant complaining, even after witnessing God's miracles that leads them to wilderness wandering. Kahit po nakita na ng mga Israelita yung mga himala na ginawa ng Diyos para lamang po sila mailigtas from any plagues, yung mga salot na dumating sa Egypt, ligtas sila, exempted sila lagi doon. Alam nila kung paano sila pinrotektahan ng Diyos. Pero nanatili po yung Israel na matigas ang ulo. More complaining, lack of faith lagi. Kaya alam niyo po, inallow ng Diyos na sila ay maglakbay ng 40 years. At dahil po doon, talaga marami na siguro mga nangamatay. Pero tingnan po natin, habang sila ay naglalakbay, the protection of the Lord sa kanila, lagi pong naka-umbrella. Lagi ang paningin ng Diyos, lagi nakatungo-tungon sa kanila. Iniiwas sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sabi, God's protection from plagues. Ano-ano ba yung mga plagues na yun? Diba? Water, yung tubig sa ilog, naging dugo, at nangamatay lahat ang mga isda. Bumaho nga po doon At taron, yung mga salot ng mga palaka, salot ng niknik, yung mga balang, tsaka po yung mga, naalala niyo po yung nabinanggit din dito yung ilang araw ng kadiliman, na sa sobrang dilim, yung bawat tao hindi na ubalis sa kanilalagyan niya sa sobrang kadiliman. Ganun po ang mga ginawa ng Panginoon para lamang po mapapayag si Pharaoh para palayain na ang mga Israelites, yung mga taga-Israel. Pero talagang nagmatigas pa rin to the point na yung firstborn ng mga Egyptian namatay. Pero sa Israel, lahat wala. Talagang preserve ang mga taga-Israelita. Pero sa kabila ng lahat yun, God shows His sovereignty. Pakiano lang po. God shows His sovereignty to Israel, witnessed by the Egyptian, but still, the Egyptian did not worship God. Ang ibig sabihin nito, nakita na ng mga Egyptian na talagang yung Diyos ng Israel ay tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kalahin niyo pa naman yung tinding himala, nakita nila. Yung mga salot, nakita nila sila lang ang sinasalot, pero yung mga Israel hindi sinasalot. Yung firstborn nila, sila lang ang namatayan, pero yung mga Israeli people hindi. Dapat, di po ba,
nakita, alam ko po na nasabi rin nila, tunay na Diyos nga, ang Diyos na sinasamba ng Israel. Pero ba't hindi pa rin nila sinamba? Di ba? Hindi naman di ba? Pero sa totoo lang, sa paglalakbay, sa journey, o sa exodus ng mga Israel, ay may makakasama silang dayuhan. Yung mga dayuhan na yun, sila yung naniwala na tunay na Diyos nga, ang Diyos ng Israel. Pero itong Egyptian, alam na nila, di ba? Kayo po, nakakita kayo nakakita kayo ng mga ganung himala na talagang extraordinary himala na tanging Diyos lang makakabatid. Hindi pa kayo maniniwala ron at sasambahin na ang Diyos dito. Pero itong mga Egyptian na to, hindi pa rin nila sinamba. Bakit po? Kasi po, because of their tradition. Kasi sabi nila ganun nakakamulatan ko na to. Dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay. Kasi ganun din po ako dati. Sabi ko, ipagpapatuloy ko yung tinuro ng magulang ko sa akin. Ito, dinidebate ko dati, kapatid ko. Pero wala naman ng panalo sa debate. Pero, ganun po. Pero, tignan niyo po yung transformation na ginawa ng Diyos, di ba? Hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Diyos ang masusunod. Di ba? Dumating yung pagkakataon na nagpakilala ang Diyos sa mga taga-Egyptian, pero hindi pa rin nila sinamba ang Panginoon, ang Diyos. Dito rin po sa atin, marami nagsasabi mga Kristiyano sila. Pero kapag yung pagkilos nila, yung pananampalataya po nila, wala po sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pero sinasabi nila, Kristiyano sila. Ang ibig sabihin po kasi, ano po bang humahadlang para buong-buong sundin kung ano ang nilalaman ng Biblia? Ito nga po sinabi natin kanina, tradisyon. Nakamulatan ko na to Ito dito, pagpapatuloy ko na to, pero yun po ang kinakailangan ng himala ng Diyos. Ganun po, naghimala ang Diyos sa buhay ko po. At napalitan po ang prinsipyo kung gano'n ng bago, ng prinsipyo na ayon sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. Ano pa po ang meron sa protection na ginawa ng Diyos sa Israel? Ito po yung protection from persecution. Alam niyo po, nung pinalaya na ng Pharaoh ang mga Israelis, sige, malis na kayo, pinagtabo yan na halos. So, lumayas lang kayo rito. Sabi yan. Kaso nagbago na naman yung isip ng Pharaoh. Tinugis na naman sila. Nasukol ngayon ang mga taga-Israel dahil dagat na ang dadaanan nila. Talagang sukol na, papalapit na yung tumutugis sa kanila at papatayin na talaga sila. Pero ang Diyos, alam niyo po ang ginawa ng Diyos? Kahit tubig, hinawi niya yung dagat. Pinatuyo niya yung lupa na pinagbuhatan ng dagat. Nahati ang dagat. Wala pong himalang nakagawa po nung kundi yung Diyos lamang po. Amen? Amen? Pinakilala pa rin po ng Diyos how powerful God really is. Nahati ang dagat at nakatawid ang mga mga taga-Israel hanggang sa dulo. Pero eto na po, tatawid din ang mga Egyptian. Pero dahil di sila sumasampalataya sa Diyos, binalik po uli ng Diyos ang dagat at silang lahat ay nangalunod. Ganon po ka-powerful ang Diyos. God protection of their tabernacles. Paano? Pillars of clouds by day, a pillar by clouds by day, and pillar of fire by night. Sa umaga po kasi, sa paglalakbay sa disyerto, alam niyo po natin, kahit i-visualize lang po natin, matindi sikat ng araw. Made-dehydrate ka po talaga pag wala ka pong dalang tubig. Pero pagkadating sa gabi naman, yung hamog, yung gabi, hamog. Talaga parang naka-aircon. Kaya ang ginagawa ng Diyos, yung walls, yung pillars of fire, yun ang, pero hindi nila alam kung saan galing yun. Pero yung fire na to ang nagbibigay sa kanilang init para hindi sila lamigin. Ang ibig sabihin po natin dito, on the 14th year of Exodus ng mga Israeli people, hindi sila iniwanan ng Diyos. Hindi nga raw po nangapal kalyo ng kanilang paa sa paglalakbay. Ibig sabihin, nandun lagi ang Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos, yung proteksyon ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya, ay hindi mo maihahambing kanino ano pa man, sa anong bagay pa man. But still, the Israelites
shows lack of faith and keep complaining. Di po ba? Sa kabila ng lahat na namalas na nila, nasaksiyan na nila, ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ang pagsama ng Diyos sa kanila, nandun pa rin sila. Complain pa rin ng complain. At walang pananampalataya. Dahil doon, ang Diyos ay nagparamdam sa kanila. Pinaranas ng Diyos sa kanila na sila'y magutom, sila'y mauhaw, pero wala naman tayong mababanggit na namatay sa gutom. Ibig sabihin, kahit pinaranas pa ng Diyos sa kanila ito, nandun pa rin yung awa ng Diyos. Walang namatay sa gutom, walang namatay sa uhaw, pero naranasan nila to. At nung naranasan nila to, ano po ba sinabi nila? Complain pa rin. Sabi niya, nagreklamo sila sa Bilang chapter 14 verse 2, sabi, nagreklamo sila kay Moses. Sabi niya, nagreklamo sila kay Moses at Aaron. Ayan. Sinabi nila, mabuti pang mamatay na lang tayo sa Egypt o rito sa disyerto. Isang dahilan kung bakit wala isa man nakapunta sa promised land maliban kay Joshua and Caleb ay dahil didisklaran nila to eh. Mabuti pang mamatay na lang kami sa disyerto. Eh, ang Diyos naman ay dandang makinig. O sige, namatay lahat sila sa disyerto. Di ba? Meron po akong kakilala eh. Sabi niya, ang ganda ng church niya na sasambahan nila ng pastor na to. Pero minsan nagkaroon sila ng pag-uusap ng isang elders. Alam niyo po, diniklara niya, sabi niya, kahit sa ilalim ng puno, doon kami magpapatuloy, okay lang. Alam niyo po, meron po silang notice to vacate na doon sa lugar na yan. At maaaring naghihintay na yung puno sa ilalim na doon sila. So sabi ko dito sa atin, katulad nito mga Israelites na to, sinabi niya, buti pang mamatay na lang kami dito. Pinakinggan ng Diyos yan. Huwag kayong magsasalita ng ganon. Mabuti pang ganito. O kahit na sa ilalim kami ng puno, pwede. Pero sa totoo lang, ang Diyos nakikinig. Kung ano nilabas ng iyong labi, nakikinig ang Diyos, pinapakinggan yan. Kaya sabihin nyo, yung mas maganda, katulad po, sabi ko po rin dati, yung simpleng buhay. Sabi kami dalawang magkapatid, nagbigay kami ng nung kabataan po namin, nung kami ay high school, yung kuya ko po sabi niya, sabi niya, pagdating ng araw, magninegosyo ako. Ganito ang gagawin ko. Ako naman sabi ko, simpleng buhay lang akong gusto ko, kuya. Kumakain kami 3 beses sa isang araw, walang may sakit sa pamilya ko. Nangyari po yun. Naging negosyante ang kuya ko at pinagpala po siya. Ako po, nung time na yun, talagang todo kayod pa rin. Dahil sa kailangan, may 3 college na po yung anak ko, kailangan ko mang extra income. Pero dumating yung time, sabi ko, nag-complain na rin ako, Lord, bakit ganun? Nagsisikap naman ako, pero ba't lagi akong gipit? Pinaalala po ng Lord sa akin yun. Di ba gusto mo simpleng buhay? Walang may sakit sa pamilya mo, wala naman. Kumakain kayo 3 beses sa isang araw. Ang Diyos po nakikinig. Mayaman ang Diyos natin. Humingi ka ng mas magpagpalang buhay. Marangyang buhay. Sabi ko po nung time na yun, Lord, I renounce ng itong simpleng buhay na ito. Ang gusto ko po, marangyang buhay. Kaya ngayon po, mga anak ko, tapos na po, isa na lang po, malapit na magtapos. 6 po yung anak ko. Purihin po ang Panginoon. Graduate na po. Purihin po ang Panginoon. Pag hiningi mo sa Diyos, marangyang buhay, bibigay niya marangyang buhay. Katulad po ng kanina, yung mga patotoo po natin kanina, no? Si ate po sabi niya, kahirapan. Minsan, alam niyo po, kami rin, produkto rin po kami ng kahirapan niya. Yung kapatid ko, talagang hirap po kami, yung isang pirasong toyo, talagang piyesta na po sa amin pagka yun ang ulam namin. Maghahati pa kami ng kuya ko. Ngayon, naranasan po namin ang kahirapan. At ang kahirapan ito pala, ang tuturo sa amin, ang huhubog sa amin para maging matatag, matibay, matapang. At dahil sa nakaranasan na po namin na maging matibay, matapang at matatag, ayaw namin iparana sa mga anak namin.
na mahirapan sila, yung pala tinuturuan din pala namin yung mga anak namin na maging mahina. Dapat po pala, ito palang kahirapang ito ang humuhubog po sa atin para maging matibay, matatag, a better person, at maging matagumpay. So purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. What is the significance of the message? In every complaining, there is an appropriate sanction. Amen? Kapag lagi ka nagre-reklamo, laging meron ka parusahan. Ito, reklamo na reklamo yung mga Egyptian people. Kakareklamo nila ng kakareklamo yung blessing of promised land na dapat nandun sila, hindi nila naranasan. Because of complaining and complaining. Dito, wag po tayo mag-complain. Hingi lang tayo sa Diyos. Mayaman ang Diyos natin. At we have a big God. Kaya nga po, and at the same time, lack of faith destroys faith. Ano po to yung tadhana natin, yung kapalaran natin, sinisira niya kapag ka nawalan ka ng pananampalataya. Kaya ang gusto natin, ang Diyos, nandito lang ako. Lagi siya nagpaparamdam sa atin. Panindigan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Alam nyo, it is a figurative po. Ibig sabihin, talinhaga po. Ano po ba yung tabernacle na sinisimbolize po nito? It is God's dwelling place. Parang ito rin po is a tabernacle. Hindi nga lang po galing sa tent o maganon po, di pa ito na po. It is God's dwelling place. Narito po ang Diyos. Amen po ba? Ito po nananahan ang Diyos dito. It is God's dwelling place. And ano po ba yung significant, ano po ba yung ibig sabihin? Figurative din po yung harvest. Ano po yung harvest? Harvest are the lost soul. Yung po yung mga hindi pa nakakakilala at wala pang kaugnayan sa Panginoong Yesus. Wala pa silang tagapagligtas. Tayo pong lahat ay may tagapagligtas na. Amen po ba? Ayun po si Jesus. Yung po yung ipapakilala natin sa kanila na kailangan nilang magkaroon ng tagapagligtas. At yung po si Jesus ang magliligtas sa kanila. Kaya po itong tabernakulo po natin ito ay dapat po natin i-offer din sa kanila para po i-harvest. Alam niyo po sa Luke chapter 10 verse 2, sabi po, He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Ang ibig sabihin po dito po sa Tagalog, ang dami rin po mga dapat pong aanihin na. Narito po tayong lahat. Pwede po tayo po'y kulang ng manggagawa, humingi daw po tayo sa Diyos. At ang Diyos ay magkakaloob ng manggagawa sa atin. Amen? Kaya po, ang ating pong God mandated His people to celebrate Feast of Tabernacles para daw po to honor God and bring offerings. Paano po natin nabibigyan ng parangal ang ating Diyos kapag ka po tayo nagdiriwang ng Feast of Tabernacles? We celebrate Feast of Tabernacles to remember God's protection and His love to His chosen people. Naharap tayo sa pagsubok minsan, katulad ng nasabi natin kanina, ng patotoo kanina ng ni ate, na nakaranas din siya ng kahirapan. Tayo po rito nakaranas din ng mga kahirapan. At mga pagsubok sa buhay. Sabi po natin, wala pong exemption sa pagsubok. Lahat ay sinusubok. Lahat po. It is common to us na maranasan ang pagsubok nito. Ang issue lamang po natin dito, paano po natin dadalhin, paano po natin haharapin ang mga pagsubok na nararanasan natin. Kapag ka po naranasan na po natin, hindi talaga natin kaya. Bakit hindi natin ibigay sa may kaya? Ito po ang Panginoon. Ano man ang nararanasan natin ngayon, mabigat man o magaan na pagsubok, karamdaman man yan, o kahirapan man yan, o yung kasalatan man sa possession, ibigay natin sa Diyos. Amen. Dahil ang Diyos natin lamang ang siyang tutulong sa atin. Hindi gusto ng Diyos na tayo'y nahihirapan. Amen? Hindi gusto ng Diyos na tayo ay malungkot. Dahil sabi nga, pinanganak tayo para maging masaya. Pero anong dahilan at nagiging malungkot ka?
Ayaw ng Diyos na maging ganun. Kaya po gusto niya yung unspeakable joy, yung inawit natin kanina, yung unspeakable joy na to na nararanasan natin, ibahagi rin natin sa iba upang sila rin mga nalulumbay ay makaranas din ng kagalakan. Amen? Kaya po, eto po yung no matter what kind of danger and adversity we are facing, God is in control. Amen? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano man ang nararanasan natin ito. In Jeremiah chapter 31 verse 3 sabi, "The Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness." Di ba? Mahal tayo ng Diyos. At pinatunayan ng Diyos ito, yung pagmamahal niya sa atin. Sukdulan yung sarili niyang anak. Sarili niyang kaisa-isa niyang anak. Hindi niya ipinagdamot sa atin. Ibinahagi sa atin, subalit anong ginawa natin? Tinanggap ba natin? Di ba tinanggihan natin? He came to His own, but His own rejected Him. Di ba? At hindi pa tayo nakontento. Pinako pa sa krus. At pagkatapos, hinayaang mamatay roon. Nakikita ito ng Ama, pero ba't wala siyang ginagawa? Sabi niya, sabi ng Panginoong Hesus, kahit na yung libo-libo niyang angel, pwede siya ipagtanggol. Pero hindi nila ginawa. Ano ba ang pakiramdam ng Ama? Nakikita niya yung anak niya. Pinapahirapan hanggang unti-unting pinapatay. Ano ba pakiramdam ng tatay? Ako tatay po ako, meron ako, hindi ko po kaya. Pero yung Ama, kinaya niya. But because of salvation, kailangan niya po kasi tayo doon sa kaharian niya. At ang kaharian niya napakalawak. Napakalawak po na pwede pa po kahit na yung kapitbahay natin, mga kakilala natin, mailagay po natin doon sapagkat yung pong kaharian ng Diyos para po sa atin lahat yun. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po tiniis niya lahat yun. Yung sakit ng loob na naranasan niya dahil for a great purpose. Inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Yun ang sabi ng Panginoon, ng Diyos. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Dahil kasi minsan na tayong nalayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Pinaghiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos. Kaya nga po ito naging misyon ng ating Panginoon. Ipaglapit tayong muli kahit sukdulan ang kamatayan niya ang maging kabayaran. In our conclusion, tabernacles is God's dwelling place. Today, ang dwelling place na tinatawag na yun, walang iba kundi si Jesus Christ. Today, Jesus Christ is our tabernacle. In John chapter 1, verse 14, the Word became flesh and made His home among us. Made His home among us. We have seen His glory, glory like that of Father's only Son, full of grace and truth. Ito po, no? Ang Panginoon daw po ang ating home, ang ating tabernakulo, na kung saan ay dapat din po natin pasilungin doon ang mga kapitbahay po natin, yung mga kaibigan po natin, yung mga nag-aaral, yung mga kaklase po natin, yung mga amiga natin, sharean po natin upang sila rin naman makasilong sa tabernakulo na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. They must not appear, ito sabi pangalawa, dalawang bagay lamang po ang tinuturo sa atin ng mensahe. Una, to honor God. And the meaning of our celebration, the Feast of Tabernacle, is to honor God. And pangalawa, to bring gifts. Sabi po, they must not appear before the Lord without a gift for Him. Lahat daw po tayo rito may dala-dala gift para sa Panginoon. At ang measure na binibigay dapat po natin, ang inutos po dati, di ba sabi, sa tithes, di ba? More than that, mas malaki pa po pala yung offering. Sabi ng Panginoon dito, they should bring gifts according to the blessing that they receive. Ano ba na-receive natin blessing? Sabi, they bring gift
yung according, in proportion to the gift, to the blessing that God gave to you. Ganun daw po. In Deuteronomy chapter 16, verse 17, sabi, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Yung po sabi, in proportion. Kung ano yung natanggap na blessing mo para sa Diyos, ay galing sa Diyos, yun daw po ang ibibigay natin. Pero sa tithes, 10% nga lang. Kala natin, nalalaki. Yung iba nga po, nalalaki na kagad sa 10%, no? Pero wala. Ito, in proportion pa, hinihingi ng Lord dito. Alam niyo po, meron po, kung ano po bang possession natin ngayon na pwede po natin maibigay sa Diyos. Hindi lamang naman po yung financial eh. Hindi lang naman po yung ating possession. Kundi yung pong ating sarili. Sabi nga po sa kanta, what can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are this life that you give me, and that's what I gave it to you, Lord. Yun po eh. Yun ang hinihingi ng Lord. In Romans chapter 12, verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters. Sabi po sa ibang version, therefore, I beseech you, brethren. Nakikiusap ako sa inyo, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Di ba? Yung po sinasabi, kung gusto niyang, ano ba yung tamang pagsamba sa Diyos? Offer your body. Offer yourself. Ano ba yung sabi ng Lord? Sabi, di ba tinanong sa Panginoong Isus ng Pharisee, sabi niya, Master, what is the greatest commandments? Sabi ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Pag sinabing all, 100%. Hindi po 99.9%. Sa inyo yung 0.1%. Sabi, all. And the second commandment is, second great commandment is, love your neighbor as much as you love yourself. Gaano mo ba minamahal ang sarili mo? Kung gaano mo minamahal ang sarili, ganun mo rin dapat minamahal ang iyong kapwa. Saan ba patungo ang iyong kapwa? Yung kakilala mo, nakita mo maglalakad, patungo sa bangin, anong gagawin mo? Titingnan mo lang? Di ba dapat paalalahanan mo, hindi lalakaran mo yung papuntang panganib? Kaya nga po ganito dapat ang role natin. Na sila ay maakay natin tungo upang tahakin ang landas ng katwiran tungo sa kaligtasan. At ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Nakikita mo yung mga kapitbahay natin, yung mga kakilala mo. Ang iba't ibang mga padrino ang tinatawagan, nililinis-linis pa, binubulaklakan pa. Wala kang ginagawa. Dapat po, paalalahanan natin sila. Amen? Ito po ang role natin. Kaya po sabi, therefore, I beseech you, brethren, that you offer your body as a living sacrifice. Ialay natin yung panahon natin, yung oras natin, even minsan yung ating financial, kung kinakailangan, para lamang sila madala sa tabernakulo ng Panginoon. Sabi, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Ano po tayo? Sabihin natin, katulad ng sinabi ni Ezekiel, narito ako, Panginoon, isugo mo ako, gamitin mo ako. Kaya po, hanggat may lakas pa tayo, hanggat kaya pa natin magsalita, hanggat tayo po ay nakakabangon pa sa ating higaan, share the gospel. The good news of salvation of the Lord.
Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mayamang salita. Maaari ko po ba kayong imbitahan? Tayong lahat ay tumayo. Let us welcome the presence of the Lord in our midst. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat tunay nga po na ang iyong pagmamahal sa amin ay nag-uumapaw, Panginoon. Hindi po natin, wala pong anumang uri ng panukat na makakasukat ng lawak o ng haba ng inyong pag-ibig sa amin, Lord. Pinatunayan mo na po ito. Sukdo lang ang minamahal mong anak. Ibinigay mo sa amin. Hindi mo pinagdamot sa amin, Panginoon. Naroon po kami, Panginoon. Narito po kami ngayon, Panginoon. Ito po, Lord God. Isinusuko po namin ang aming sarili sa iyo, Lord. Habang kami ay nagdiriwang ng pista ng tabernakulo, Panginoon, pista ng mga kubulo, God, inaalala namin ang iyong kabutihan sa amin. Panginoon, umabot kami sa ganitong edad, sa ganitong sitwasyon, dahil sa pagmamahal mo po sa amin. Nalagpasan namin ang hamon ng buhay, nalagpasan namin, Panginoon, yung mga sigalot, anumang uri ng sigalot, O Lord God. Dahil nariyan ka, pinatunayan mo sa amin ang iyong kalapitan. Marami pong salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat ng napakaraming tao, Panginoon, pinili mo po kami, O Diyos. Pinili mo po kami upang maghayag na kagandahang loob mo sa mga tao. Lord God, narito po kami, muli po naming nire-refresh ang aming vow para kami ay patuloy na maglingkod sa iyo sa tabernakulong ito, Lord. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at kadakilaan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng malakas na Amen.